Gulat na gulat ang mga doktor sa biglaang paghinto ng puso at pagkabulag ng maraming senyor. Ang akala mong simpleng sakat ay senyales na pala ng kamatayan. Durin ito agad dahil ibubunyag ko ang gintong recipe na maglilinis ng iyong ugat at sasalba sa iyong paningin bago pa mahuli ang lahat. Mahalaga ang buhay mo. Huwag mag-atubiling i-click ang subscribe at like at pindutin ang bell button para hindi ka mahuli sa sikretong ito. Nanay at tatay, ilang taon na po kayo at nanonood mula sa ang lungsod. Pakisulat sa comment section para magkakilala at maipagdasal natin ang isa't isa. Si Lolo Ben ay dating tumatawa lang kapag sinasabihang tungkol sa pagkain ng gulay hanggang sa isang gabing may bagyong rumaragasa sa labas. Naramdaman niyang parang tinitiklop ng bakal ang kanyang dibdib at unti-unting dumidilim ang kanyang paningin. Isang nakakapanindig balahibong pahiwatig ng kanyang mga ugat ay puno na ng latak at siya ay nasa bingit ng atake sa puso at permanenteng pagkabulag sa tindi ng takot na baka iyon na ang huling gabi niyang makikita ang kanyang pamilya at magiging pabigat na lamang siya habang buhay. Naninginig niyang inalala at sinubukan ang gintong resepe ng kalabasa ni Dr. Ramon Aquino. Isang desisyong naging dahilan upang ang kanyang baradong daluyan ng dugo ay muling guminhawa at iligtas siya mula sa kamatayan na halos kumatok na sa kanyang pintuan. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang sikretong purula na ipinamana mula sa isang maharlikang doktor na may edad na 100 taon. Ang pormulang ito ay hindi nangangailangan ng malaking halaga para bumili ng mamahaling gamot o bird's nest. Kailangan lamang gamitin ang karaniwang kalabasa na mabibili saan man sa palengke na hinaluan ng mga simpleng sangkap na matatagpuan sa kusina ng bawat tahanan. Kapag pinagsama ang dalawang ito, ang bisa nito sa pagpapalusog ng katawan ay higit pa sa maraming mamahaling health supplements. Hindi lamang nito pinoprotektahan ng puso at pinapanatiling malinaw ang iyong mga mata sa pagtanda, kundi tinutulungan ka ring makatulog ng mahimbing at malalim gabi-gabi. Marami ang nakakaalam ng masarap ang kalabasa ngit hindi nila alam ang tunay na halaga nito. Ngayon, ibubunyag 3 pangunahing benepisyo ng kalabasa. 3 gintong resepe na nagpapataas ng bisa nito at 5 ipinagbabawal na hindi dapat gawin kapag kumakain o nagluluto ng kalabasa. Ang lahat ay ipapaliwanag ng detalyado upang magamit mo ito agad sa iyong pangaraw-araw na buhay. Maaaring magtaka ang ilan kung bakit ang kalabasa na isang simpleng gulay ay tinaguriang elixir of life. Ang sagot ay hindi ito labis na pahayag. Isang pag-aaral na inilatala sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumusubaybay sa daan-daang libong nasa middle age at matatanda sa loob ng mahigit 100 taon. Natuklasan ang pangangaliksik na ang mga kumakain ng 100 gramo ng kalabasa araw-araw ay may talang 2% na mas mababang panganib sa sakit sa puso kumpara sa mga hindi kumakain nito na halos katumbas ng benepisyo ng paglalakad ng 1 oras bawat araw. Ito ang dahilan kung bakit sa parehong silangan at kanluraning, medisila ang kalabasa ay itinuturing na pagkain na gamot na tumutulong sa tao na maging malusog, humaba ang buhay at mamuhay ng payapa araw-araw. Ang kalabasa ay isang mahalagang regalo mula sa kalikasan. Ito'y tulad ng isang tahimik na tagapagtanggol ng ating puso, mata at bituka. Narito ang 3 mahalagang benepisyo kung bakit inirerekomenda ng mga eksperto sa nutrisyo sa buong mundo na kumain ng kalabasa ang mga nakatatanda araw-araw. Unang benepisyo, ang kalabasa ay likas na tagapagtanggol ng puso. Habang tumatanda, ang kinakatakutan ng karamihan ay ang ambaradong mga ugat. Ang mga ugat ng dugo ay parang mga tubo ng tubig na ginamit ng maraming taon. Natural na magkakaroon ito ng kalawang at latak sa loob. Ang kalabasa ay mayroong pectin na nagsisilbing tagalinis sa loob ng katawan. Ang pectin ay sumisipsip at nilalabas ng masamang kolesterol mula sa katawan. Pinipigilan nitong kumapit sa mga dinding ng ugat, pinadali ang daloy ng dugo at binabawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Si Lolo Carding ay dating malakas at matakaw sa taba. Iniisip na ang sakit sa puso ay para lamang sa iba. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iisa, naramdaman niya ang isang nakakapanindig balahibong bigat sa kanyang dibdib. Parang may bakal na pumipiga sa kanyang puso at pilit na pinapatigil ang kanyang paghinga. Sa mga sandaling iyon, habang namumutla at gumagapang sa sahig, napagtanto niya ng may matinding pagsisisi na ang kanyang mga ugat ay puno na ng latak at kalawang na parang baradong tubo
dugo at anumang oras ay maaari siyang bawian ng buhay nang hindi man lang nakakapagpaalam sa kanyang mga apo. Dahil sa takot na iyon ng huling gabi ng kanyang buhay, dali-dali niyang sinunod ang payo ni Dr. Ramon Aquino na kumain ng kalabasa upang linisin ang kanyang dugo. Ito ang naging susi upang matunaw ang mga bara at mailayo siya sa hukay ng kamatayan. Pangalawang benepisyo, ang kalabasa ay isang yaman ng nutrisyon para sa mga mata. Ang gintong dilaw na kulay ng kalabasa ay hindi lamang pampaganda. Simbolo ito na ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa loob ng katawan. Ang vitamin A mahalaga upang mapanatiling malusog ang retina. Bukod dito, ang kalabasa ay may lutein and zeaxanthin na nagsisilbing natural na salamin sa mata, sunglasses. Sinasalan nito ang mapanganib na asul na liwanag at tumutulong na maiwasan ang pagkabulag o macular degeneration. Kaya ang kalabasa ay tumutulong upang makakita ng mas malinaw at mabawasan ang panganib ng mga sakit sa mata sa pagtanda. Ang buong mundo ni Lola Rosa ay umiikot sa pagtingin sa mga ngiti ng kanyang mga apo. Ngunit binaliwala niya ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Hanggang sa isang araw nagising na lamang siya sa isang bangungot. Ang mukha ng kanyang paboritong apo ay naging itim na ano na lamang at unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ang kanyang paningin. Ang takot na maging bulag at maging pabigat na kailangang akayin papunta sa banyo ang dumurog sa kanyang puso dahil alam niyang ang macular degeneration ay walang awa kung magnanakaw ng paningin. Sa desperasyong makakita muli bago tuluyang magdilim ang lahat, kumapit siya sa natural na salamin na itinuro ni Dr. Ramon Aquino. Ang pagkain ng kalabasa na mayaman sa lutein ang naging huling pag-asa niya upang maharang ang tuluyang pagkabulag at muling makita ang liwanag ng buhay. Pangatlong benepisyo, ang kalabasa ay isang magiliw na kaibigan ng sistema ng panunaw. Maraming nakatatanda ang dumaranas ng acid reflux, kabag o constipation. Ang kalabasa ay may katangi mainit at hindi nakakairita sa tiyan. Kapag nilaga, lumilikha ito ng malambot na patong na parong bendahe. Pinoprotektahan ang lining ng tiyan mula sa asido at tinutulungan nitong gumaling. Bukod dito, ang fiber sa kalabasa ay tumutulong sa paggalaw ng bituka, naglalabas ng dumi at lason mula sa katawan at pinapanatiling normal ang panunaw. Lolo Berting. Inakala ni Lolo Berting na ang kanyang madalas na sikmura at hirap sa pagdumi ay normal lang sa pagtanda. Ngunit nagbago ang lahat nang maramdaman niya ang tila asido na sumusunog sa kanyang bituka at ang lason ng ilang araw na dumi na hindi makalabas ay nagsimulang manalasa sa kanyang katawan. Hindi siya makatulog sa gabi dahil sa hapdi at takot na ang kanyang napabayaang acid reflux at constipation ay mauwi sa malalang impeksyon o cancer sa tiyan na mangangailangan ng operasyon sa gitna ng matinding sakit na parang hinihiwa ang kanyang loob. Naaalala niya ang bendahe sa tiyan na binanggit ni Dr. Ramon Aquino. Ang simplang nilagang kalabasa ang nagbigay ng agarang ginhawa, nagpalabas ng mga naipong lason at nagligtas sa kanya mula sa masakit na kutsilyo ng sirohano. Dahil sa tatlong mahusay na katangi ito, ang kalabasa ay isang pagkaing pinagsama ang tatlong benepisyo sa isa. Pinalalakas ang puso, inaalagaan ang mga mata at pinoprotektahan ang tiyan ng sabay-sabay. Higit sa lahat, ang mga ito ay galing sa sangkap na madaling hanapin at abot kaya ng lahat. Kung iniisip mo na sapat na ang pagkain ng kalabasa lamang, maaaring magulat ka na kapag ipinares ang kalabasa sa tamang golden partner, ang bisa nito sa katawan ay tatahas ng husto. Mayroong tatlong pares na itinuturing ng mga eksperto bilang sikretong resepye para sa kalusugan. Unang gintong pares, kalabasa at sariwang ugat ng lotus, lotus root. Ito ay isang natural na pampakalmang resepye. Angkop para sa mga nakatatanda na hindi makatulog, hirap makatulog o balisa. Ang ugat ng lotus ayon sa sinaunang kaalaman ay nakatutulong na pakalmahin ang isip at alisin ang init sa loob. Ang kalabasa naman ay mainit ng katangian na tumutulong sa pagpapalusog ng tiyan at pagpapahinga ng katawan. Kapag pinagsama, ang isa ay nagpapalamig ng isip habang ang isa ay nagpapainit ng katawan, kaya't nagiging payapa ang pakiramdam hanggang sa makatulog ng mahimbing. Paraan ng paggawa, hiwain ang kalabasa sa maliliit na piraso, hugasan ng bigas at iluto ang lugaw na kalabasa hanggang sa halos luto na. Ilagay ang hiniwang sariwang ugat ng lotus at ituloy ang pagluto ng 50 minuto. Kumain ng isang maliit na mangkok pagkatapos ng hapunan upang makatulog ng mas mahimbing. Pangalawang bintong pares, kalabasa at
Japanese sweet potato o gabi taro. Ang pares na ito ay tinatawag na pundasyon ng buhay dahil kaya nitong palakasin ang spleen at kidney na dalawang pangunahing haligi ng enerhiya. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang gabi ay nagpapanumbalik ng lakas ng spleen at kidney habang ang kalabasa ay tumutulong sa panunaw. Ang paraan ni Dr. Ramon Aquino, pumili ng maliit na kalabasa, putulin ng itaas at alisin ang mga buto sa loob, pasinguan ang gabi hanggang lumambot at durugin ito. Ilagay ang dinurog na gabi sa loob ng kalabasa. Takpan at pasinguan muli ng 30 minuto. Kapag luto na, maaring lagyan ng kaunting pulot o honey ayon sa panlasa. Ito ay matamis, mabamo at madaling tunawin na napakaangkop para sa mga nakatatanda. Pangatlong gintong pares, kalabasa at red dates, jujube. Ito ang gintong sabaw ng kagandahan na tumutulong upang maging maning ang balat at maayos ang daloy ng dugo. Ang red dates ay kilala bilang superfood para sa dugo. May kasabihan na kumain ng 3 red dates araw-araw kahit 100 taong gulang ay hindi tatanda. Ang kalabasa ay tumutulong sa spleen na gumana ng maayos at nagpapaganda ng sirkulasyon. Paraan ng paggawa: hiwain ang kalabasa sa maliliit na piraso. Ilagay sa kaldero kasama ang nahugasang red dates. Lagyan ng tubig hanggang lumubog ang mga sahog. Pakuluan at hinaan ng apoy. Lutuin ng 15 to 20 minuto. Maaring lagyan ng konting asukal na pula. Kumain ng isang maliit na mangkok araw-araw para sa mabuting kalusugan at magandang balat. Ang 3 resepeng ito ay hindi lamang masarap kundi natural na paraan ng pagpapalusog. Ngunit hindi lang laman ng kalabasa ang mahalaga. Ang mga buto nito ay isang yaman ng nutrisyon na madalas binabaliwala. Marami ang nagtatapon ng buto ng kalabasa, hindi alam na ito ay tunay na hiyas ng kalusugan. Para sa mga kalalakihan, ito ay isang regalo. Una, tagapagtanggol ng prostate. Ang buto ng kalabasa ay mataas sa zinc na mahalaga para sa prostate health ng mga lalaki at pag-iwas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Pangalawa, pampaturog. Naglalaman ito ng tryptophan na nagiging serotonin at melatonin, mga hormone na tumutulong sa mahimbing na tulog. Ang pagkain ng isang dakot na buto bago matulog ay makakatulong. Pangatlo, pangalaga ng puso. Mayroon itong phytosterols na nagpapababa ng masamang kolesterol. Ang tamang dami ay mga 25 to 35 gruyere o isang maliit na dakot bawat araw. Huwag nang itapon ang mga buto ng kalabasa mula ngayon. Gayunpaan, kahit na napakalusog ng kalabasa, may 5 mahahalagang pagbabawal na dapat tandaan upang maging ligtas. Una, bawal isabay sa karneng tupa o lamb. Parehong mainit ang katangian nito kapag pinagsama, maaring magdulot ng sobrang init sa katawan, singaw, panunuyo ng lalamunan o constipation. Pangalawa, bawal isabay sa espinacatsa o spinach. Ang kalabasa ay may enzyme na sumisira ng vitamin C ng espinacatsa. Sayang ang nutrisyon kung pagsasabayin. Pangatlo, huwag isabay sa kamote o sweet potato ng maramihan. Pareho itong mataas sa starch at nagdudulot ng gas. Kapag napadami, magdudulot ito ng kabag o acid reflux. Kumain ng may pagitan na 4 to 5 hours. Pang-apat, iwasan isabay sa suka o vinegar. Ang acetic acid sa suka ay maaaring magpabago sa sustansya ng kalabasa at maging mahirap itong sipsipin ng katawan. Panglima, huwag isabay sa ilang uri ng isda. Ang ina sa isda ay maaaring mag-react sa kalabasa at maging sanhi ng hirap sa panunaw o allergy sa ilang tao. Mas ligtas na paghiwalayin ang mga ito. Kung tatandaan at susundin ang 5 pagbabawal na ito, makukuha mo ang buong benepisyo ng kalabasa. Bilang pagtatapos, tandaan ang payo ni Dr. Ramon Aquino. Una, kumain ng katamtaman. 100 to 150 gruyere bawat araw ay sapat na. Pangalauma, para sa may diabetes, mag-iingat dahil may natural na asukal ang kalabasa, bawasan ng ibang kanin o tinapay. Pangatlo, makinig sa iyong katawan. Ang kalabasa ay nagtuturo sa atin ng simpleng katotohanan. Ang tunay na kalusugan ay wala sa mamahaling gamot, kundi sa mga simpleng bagay na kinakain natin araw-araw. Mula ngayon, piliin ang pagkain gamit ang puso. Dito sa Senior Masaya, hangad namin ang inyong kalusugan. Kung naging kapaki-pakinabang impormasyong ito, huwag kalimutang ibahagi sa pamilya at kaibigan. M.